Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, mga manggagawa sa opisina at iba't ibang workplaces naman ang target ng Department of Health o DOH na mabigyan ng edukasyon at serbisyo laban sa HIV. Sa pagsusulong ng kampanya sa mga naturang lugar, namigay ang DOH ng libreng kondom, lubricants at pre-exposure prophylaxis, HIV testing at edukasyon ukol sa antiretroviral therapy sakaling magpositibo sa HIV. Kasabay nito ay ang pagpapaalala ng kagawaran na mayroong higit 300 DOH-designated HIV care facility sa buong bansa upang magbigay serbisyo ukol sa HIV prevention at maging gamutan ng persons living with HIV. Target naman ng Committee on Finance ng Senado na pinamumunuan ngayon ni Senator Sherwin Gatchalian na tawaging education budget ang national budget sa susunod na taon. Narito ang ulat. Education budget. Ito ang target na gawing prioridad para sa 2026 national budget batay sa pahayag ni Neophyte Committee Chair on Finance Senator Sherwin Gatchalian nitong Lunes sa isang media forum sa Senado. So ang target namin, ang 2026 budget ay tatawaging education budget. Of course, this doesn't mean na hindi natin pa-prioritize yung iba pang mga pangangailangan natin, no? But we will just put emphasis and priority on education. Bukod dito ay sinusulong din ng kanilang komite na pataasin sa 4% ang gross domestic product ng education budget para sa susunod na taon. Ayon sa senador, bahagi ng paghahanda ng kaniyang panel sa 20th Congress ang pakikipag-ugnayan sa Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Kamara upang paliitin ang mga prioridad para sa iminumungkahing budget, gayon din ang isang proposed calendar. At para naman sa transparency ng pambansang budget, target ni Gatchalian na irekomenda na i-publish online ang buong proseso ng budget. Isang objective kaya natin ginagawa to solicit public participation in analysis. Talagang komplikado yung budget at kung mayroong mga suggestions ng taong bayan or mga analysts, they can reach out to us through the Senate website or to our own personal website. Kaugnay nito ay tiniyak ng senador na pinag-aaralan na nila kung paano padadaliin ang mga detalye sa rekomendasyong website upang madaling maintindihan kapag inilabas sa publiko. Ito ay dahil sa kasalukuyan, tanging National Expenditure Program na siyang proposed budget ng Malacanang at General Appropriations Act o ang pinal na budget na ipinasa ng Kongreso ang naka-upload lamang sa website ng Department of Budget and Management. Binigyang diin din niya na sa ilalim ng kanyang pamumuno, walang mga sorpresang paglalaan ng pondo na lumalampas sa tamang proseso ng pambatasan ang makakalusot. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, magbibigay ang Department of Transportation o DOTR ng non-expiring single journey ticket na may halagang pinakamataas na pamasahe sa mga pasaherong nakaranas ng aberya sa cashless payments sa MRT3. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nagpapasalamat siya sa mga tumangkilik ng cashless payments sa MRT3, ngunit humihingi naman siya ng pag-unawa sa mga naging problema sa pilot run nito. Sisiguraduhin umano ng ahensya na dadami pa ang cashless turnstiles para maiwasan ang aberya. Para maklaim ang free SJT, pumunta lamang sa MRT3 ticket booth at ipakita ang proof of failed tap-out transaction. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng minimum wage sa Calabarzon, papatupad sa September. Big-time hike sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. Liberal Party members naghain ng batas sa Freedom of Information.
Nagbasya ng SC ukol sa impeachment case ni VP Sara, inaasahang magbago. Neophyte Committee Chair on Finance Senator Gatchalian, prioridad ang edukasyon sa 2026 national budget. ASC sa QC, nagbukas ng bagong sports facilities para sa mga training athlete. At Brazil ex-President Bolsonaro, inisyuhan ng house arrest order ng BSC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Corps.